Noong unang panahon, sa gitna ng makapal at madilim na kagubatan, nakatira ang isang mangkukulam na kilala sa kanyang kapangitan at kasamaan. Ang kanyang pangalan ay Morgoth, at kinagigiliwan niyang magbato ng mga sumpa ng kasawian sa sinumang mga has na pumasok sa kanyang teritoryo. Ang bahay ni Morgoth ay isang baluktot, puno ng baging na kubo na napapalibutan ng mga pilipit na puno at mababangis na mga latyan, kung saan tila walang liwanag na nakakapasok. Isang malamig na gabi ng taglagas, isang batang babae na nagngangalang Elara ang napadpad sa kagubatan. Naghahanap siya ng panggatong para sa kanyang pamilya nang mapalayo siya sa pamilyar na mga daan. Habang lumalalim ang gabi, nadadapa siya sa mga ugat at tinik, habang ang kanyang puso ay tumitibok sa takot. Parang sumasara sa paligid niya ang kagubatan, bawat anino ay bumubulong ng mga banta, at bawat kaluskos ay nagpapadala ng kilabot sa kanyang katawan. Pagod at giniginaw, napansin ni Elara ang isang mahinang liwanag na kumikislap sa malayo. Desperadong humingi ng tulong, sinundan niya ito, ang kanyang mga hakbang ay papunta sa liwanag. Nang makalapit siya, natuklasan niyang ang liwanag ay nagmumula sa kubo ng mangkukulam. Walang kaalam-alam sa panganib, kumatok siya ng mahina sa pinto. Si Morgoth, naiinis sa pag-abala, ay biglang binuksan ang pinto. Ang kanyang pangit na mukha, balot ng gulugulong buhok at malalim na mga mata, ay tumitig sa bata. "Sino ang nangahas na manggulo sa akin?" ang sabi niya, ang boses ay parang kaluskos ng tuyong dahon. "Nawawala po ako," sabi ni Elara, ang mga mata ay malaki sa takot. "Pakiusap, matutulungan niyo po ba akong makabalik sa amin?" Ngumisi si Morgoth, ang kanyang baluktot na isip ay mabilis na nagbalak ng masamang plano. "Sige, maliit na bata," sabi niya, ang boses ay may halong mapanlinlang na tamis. "Pasok ka. Bibigyan kita ng makakain at mainom, at pagkatapos ay titingnan natin kung paano ka makakauwi." Si Elara, masyadong inosente upang maramdaman ang panlilinlang ng mangkukulam, ay pumasok. Binigyan siya ni Morgoth ng isang mangkok ng sabaw at isang tasa ng herbal na tsaa. Ang sabaw ay may kakaibang mapait na lasa, at ang tsaa ay may kakaibang aftertaste, ngunit masyado siyang gutom at pagod upang magreklamo. Di nagtagal, nakaramdam siya ng antok at ang kanyang mga mata ay bumibigat. Bago niya nalaman, siya ay nakatulog ng malalim sa ilalim ng isang mahiwagang tulog. Muling natawa si Morgoth ng mahina, ang kanyang mga kulubot na kamay ay nagkikiskisan sa kasiyahan. Wala siyang balak na tulungan si Elara, sa halip, plano niyang ikulong ang bata magpakailanman, gamit ang kanyang kabataan upang panatilihing bata ang kanyang anyong baluktot. Ngunit habang inihahanda niya ang huling sumpa, isang mahina at melodiya ng kampana ang umalingaw-ngaw sa kagubatan, isang tunog na pamilyar kay Morgoth. Ang tagapagbantay ng kagubatan, isang mabait na espiritu na nagpoprotekta sa mga inosente, ay naramdaman ang pagdurusa ng bata. Lalong lumakas ang tunog ng kampana, at isang malambot, maladiwata na liwanag ang pumuno sa kubo. Si Morgoth ay napaatras sa takot habang ang espiritu ay nagpakita, nag-anyo ng isang maliwanag na usa na may mga mata na kasing kintab ng mga bituin. "Pakawalan mo ang bata, Morgoth," utos ng espiritu, ang boses ay banayad ngunit matatag. "Sapat na ang iyong ginawang kasamaan." Ang mangkukulam, alam niyang hindi niya kayang talunin ang tagapagbantay ng espiritu, ay napilitan na sumunod. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, binasag niya ang sumpa. Si Elara ay kumilos, ang kanyang mga mata ay bumukas. Nakita niya ang nagliliwanag na usa at ang mangkukulam, ang kanyang isip ay naguguluhan kung ano ang nangyari. "Sumunod ka sa akin," sabi ng espiritu ng mahina, tinutulak si Elara gamit ang kanyang ilong. Nagpapasalamat at nanghihina pa rin, sumunod si Elara. Ang espiritu ay ginabayan siya sa kagubatan, pinaliliwanag ang daan hanggang sa marating nila ang dulo kung saan naroon ang kanyang nayon. "Salamat," bulong ni Elara sa espiritu, habang ang mga luha ng kaluwagan ay tumutulo sa kanyang mga pisngi. Tumango ang espiritu, at pagkatapos ay naglaho sa gabi, nag-iiwan ng mahinang kislap sa hangin. Hindi kailanman nakalimutan ni Elara ang kanyang sinapit sa kagubatan o ang mangkukulam na nagtangkang ikulong siya. Ngunit naalala rin niya ang tagapagbantay ng espiritu na nagligtas sa kanya. Mula noon, siniguro niyang manatiling malapit sa tahanan, laging nag-iingat sa madilim na kagubatan, at sa mga panganib na nagkukubli doon. Hindi kailanman nakalimutan ni Elara ang kanyang sinapit sa kagubatan o ang mangkukulam na nagtangkang ikulong siya. Ngunit naalala rin niya ang tagapagbantay ng espiritu na nagligtas sa kanya.
Mula noon, siniguro niyang manatiling malapit sa tahanan, laging nag-iingat sa madilim na kagubatan, at sa mga panganib na nagkukubli doon. At si Morgoth? Nanatili siya sa kanyang baluktot na kubo, patuloy na nagbabalak at nag-iisip ng masama, ngunit ang tagapagbantay ng espiritu ng kagubatan ay palaging nagmamasid, tinitiyak na ang mga masamang plano ng mangkukulam ay hindi na muling makahuhuli ng inosenteng kaluluwa. Please subscribe.